everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, keep eyes on the prize. Yan nga ang sabi nila. Kung bakit, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. So, alam ko lahat kayo excited na sa darating na Miss Universe. Aminin man ninyo yan o hindi. Talagang lahat tayo ay naghihintay. Kailan nga ba ang coronation night ng Miss Universe, di ba? Kasi may nagsasabi ang coronation night daw ay sa September. May nagsasabi naman ang coronation night ay sa November. Ano ba talaga? Ako ang alam ko, yung September na sinasabi ay ito ay sa coronation ng Miss Mexico. Kasi ang Miss Mexico organization, alam ko nag-schedule sila sa kanilang website na ang Miss Universe Mexico ay sa September. So, abangan natin yan. So, mauuna ang Miss USA and then Miss Mexico. So, sabay sila by September. Pero syempre, Miss Cosmo ang tututukan natin, o, di ba? And then bukod doon, syempre, excited tayo para sa laban ng mga kandidata dito sa Miss Universe. At sabi ng ganon, keep eyes on the prize, o, di ba? So, laging sinasabi yan. Kaya kamustahin naman natin yung mga pambato na malalakas katulad ni Miss Peru, Philippines, and Dominican Republic. Sa ngayon, sa mga prediction talaga, nangunguna si Miss Dominican Republic. So, kung ako naman ang tatanungin ninyo, dahil siguro maganda talaga si Dominican Republic, nase-sexihan sila kay Dominican Republic, plus matangkad kasi si Dominican Republic. Kung iisipin mo, oo nga naman. Talagang, bakit namang hindi? Sa ipinakita niya sa national pageant nila sa Dominican Republic ay talaga naman, grabe naman talaga ang eksena neto at madali para sa kanyang makuha ang corona ng Miss Dominican Republic. Pero ang tanong, madali nga ba niyang makukuha ang Miss Universe crown? Kaya tingnan natin yan, di ba? So, ngayon, ang sinasabi nung iba, nako, eto na ang ikalawang Amelia Vega. Si Amelia Vega, nanalong Miss Universe from Dominican Republic noong 2003. Kaya lahat naman ay excited para sa laban ni Dominican Republic ngayon. Kasi daw talaga, ang lakas daw talaga ng vibes nito na pang Amelia Vega 2.0, o di ba? So, sabi ko, tignan natin. But kung titignan mo nga naman, oo nga naman, le-level naman talaga yung beauty niya. Ang Dominican Republic noong 2022, kung di ako nagkakamali, sila ay nag-second runner-up at talaga namang masasabi ko, yung kandidata nila doon, sobrang winner. Pero noong last year na El Tocuyo sila ng bonggang-bongga. But ngayon, masasabi ko, ako sa analysis ko, malakas yung pambato ng Dominican Republic ngayon. I think, bukod doon sa profile na meron siya, na she's from third runner-up sa, fourth runner-up ba? Oo, fourth runner-up sa Miss International noong 2022. And then, maaaring mas umusog pa siya. Or, pagdating dito sa Miss Universe ay mahigitan niya pa yung naging posisyon niya sa Miss International. Maaari dito ay mag-top 5 siya, mag-top 3 siya, or maging Miss Universe siya. Hindi imposible. Pero syempre kailangan ng matinding paghahanda. Dahil hindi naman obra yung nakikita natin na ganyang eksena lang. Kung papanoorin mo at babalikan mo ang Miss International noong 2022, kinabog nga siya ng pambato ng Peru noong time na yon, dahil si Miss Peru ay naka-second runner-up. At kung ako naman ang tatanungin mo at kakamustahin naman natin ang pambato ng Peru, parang feeling ko mas nalalapit si Miss Peru sa corona ng Miss Universe kesa kay Miss Dominican Republic. Pero hindi rin imposible na
talagang sa pagre-rematch nila ngayon, mapatunayan ni Dominican Republic na she's better than Miss Peru, di ba? So, hindi natin alam kasi maaari yung transformation niya ay maging bonggang-bongga na ikagugulat natin lahat. So, yun yung abangan natin, di ba? Kasi kung ang pagbabasihan natin yung performance nila during the pageant noong sa Miss International, talagang mas strong ang pambato ng Peru. At kahit naman ako noon, yun nandoon siya sa Miss International, si Miss Peru, sabi ko, sana ginawa na lang to ng Peru ng Universe. Dahil parang feeling ko, mas malakas yung laban niya kapag ginawa siyang Universe. At ngayon, nandito siya sa Miss Universe, talaga namang masasabi ko, malaking banta to sa mga kandidata na lalahok dito sa Miss Universe, lalo-lalo na syempre kay Miss Philippines, di ba? Kasi magkasunod sila magkasunod silang tatawagin Peru then Philippines. So syempre mas magpe-perform na ng maigi si Miss Peru and then pwedeng matabunan niya si Miss Philippines, lalo na ngayon sa letter P ang lalakas nilang lahat, di ba? So yun, but sabi ko nga, eyes on the prize. So, yan naman ang drama ni Miss Philippines. Kumbaga, kung si Miss Philippines nakabog niya yung mga frontrunner na malalakas dito sa Miss Universe Philippines, di ba? Nung nag-compete siya sa national pageant natin, imagine mo, andyo dyan, Victoria Velasquez, Vincent Stacy, Gabriel, and then, of course, Tara Valencia, nakabog niya rin yung mga beauty queen natin na from the Philippines na talagang nagsi-runners up na sa international pageant. Like example, si Taguig, di ba? So, nakita naman natin kung paano nakabog ni Chelsea Manalo. Andiyan dyan din syempre si Atisa Manalo na na-expect na lahat kasi Atisa Manalo sana ang nakahilera sa mga kandidata na nabanggit natin kasi they're from international pageant. Isipin mo, yung si Dominican Republic, fourth runner-up lang yung girls na to sa Miss International, pero naniniwala sila na kaya neto na makipagsabayan sa Miss Universe, and then either Miss Peru na second runner-up, pero si Atisa Manalo kung sino pa yung first runner-up, ayun ba ang nawala sa eksena. Pero dahil nakabog siya ni Chelsea Manalo, di ba? So, ibig sabihin, Chelsea Manalo is one of the strongest kasi dalawang runners-up sa international pageant ang napagdaanan niya na talagang nalagpasan niya. Like example, si Taguig, di ba? First runner-up din. Sa Atisa Manalo, first runner-up din. Pero si Chelsea Manalo ang napili ng Pilipinas na ipadala sa Miss Universe. So, ibig sabihin, may kakaiba talaga kay Chelsea Manalo. So, charming, yes, yan ang baon ni Chelsea Manalo. Yung charming, yung kanyang face card value, di ba? Talaga, pag tinignan mo kasi talaga si Chelsea Manalo, merong talagang something sa mukha niya na talagang magmamagnet kay. So, ako kapag titingnan ko yung mga videos niya, talagang sabi ko, maganda talaga si Chelsea, no? So, this is the first history natin sa Pilipinas na magpapadala tayo ng Black Beauty sa Miss Universe. At talaga namang masasabi ko, oh my God, napakaswerte dito ni Chelsea Manalo. So, luck ang nakikita kong nagpanalo kay Chelsea Manalo mula doon sa natalo niya yung mga frontrunner. Plus, siya ang kauna-unahan na Black Beauty na sinuwerte na makalaban sa Miss Universe from the Philippines. So, minsan, nagpadala din ang Japan na Black Beauty, di ba? At talaga namang umariba during time ni Pia Wurtzbach. But ngayon, this is it, guys. So, magaganap na sa Pilipinas. Siyempre, iba pa din yung dating. Sinasabi nung iba, nako, kasi ang beauty kasi ni Chelsea Manalo is just natural beauty lang. Lalo na pag dinala mo yan sa Miss Universe. Ako naman, siyempre, may iba pa din siya. Kasi she's special. She's from the Philippines. Siya ang masasabi ko na talagang kakaiba. Kasi, sa Asia, she's from Asian beauty na ipapadala, na ilalaban sa mga Africa beauty. So, syempre, iba ng usapan yun. May dugong Pilipinas siya So, kaya, nakikita ko ng malakas pa rin si Chelsea Manalo. So, syempre, lahat tayo ay inaabangan ang kanyang laban kasi nga naman, alam natin na ang laban natin dito sa Mexico ay hindi tayo sinuswerte. Katulad na lang halimbawa noong nangyari noong first 1978 na
pageant dyan. Naulit noong 1989, di ba? At naulit uli noong 1993, naulit uli ng 2017, kung di ako nagkakamali. 2007, yes, 2007. Lahat ng pambato natin ay El Tocuyo. Either yung huling-huli natin pinadala, she's from summa cum laude sa UP Diliman, di ba? Pero hindi siya nakakabog. Miss Photogenic lang nakuha niya. But ngayon, umaasa ang lahat na talagang i-break yun ni Chelsea Manalo na ang Pilipinas ay makakalusot ngayong taon na to sa semifinals ng Miss Universe. Ako naman, tiwala naman ako kay Chelsea Manalo. Kung sasabihin natin, kaya ba itong gawin talaga ni Chelsea Manalo? I think so. Kayang-kaya to ni Chelsea Manalo. Plus, nandoon na siguro transformation talaga ang kailangan ni Chelsea kasi she's a very strong. Pinag-uusapan siya sa social media at everyone's talaga sinasabi nila na ang lakas ng pambato ng Pilipinas. At kahit naman ako, na-amaze ako habang papalapit yung laban niya, I think mas parang bumibilib ako sa kanya. And then, tingnan natin guys, tingnan natin. So, kung mabibreak niya nga yung sinatawag na sumpa, di ba, ng Pilipinas dyan sa Mexico. And then ako naman, once naman na makapasok to sa semifinals, I think kaya niya hanggang makarating sa top 5. I think so. So, ako naniniwala ako na si Chelsea Manalo ay nasa keep eyes on the prize dito sa competition ng Miss Universe di ba? And then, sinasabi niya nga na malakas ang pambato ng Dominican Republic, malakas ang pambato ng Peru, but magtiwala ka na kayang sumabay ni Philippines sa mga kandidatang to dahil may kakaibang ino-offer ang ating pambato. So, yun. So, abangan natin yan sa Miss Universe, di ba? Good luck kay Chelsea Manalo. So, magtiwala tayo sa organization natin, magtiwala tayo kay Chelsea Manalo. Basta nandoon lang na suporta lang tayo sa laban nila sa Miss Universe. O, di ba? Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo si Chelsea Manalo kaya ay naka-keep eyes on the prize dito sa Miss Universe? So, ano guys ang tingin ninyo? Kakabog ba ang pambato ng Pilipinas? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys, paalam!